I'm AJ Rivera, event organizer, host, and public servant. Join me as we discuss the ins and outs of the local motoring industry and everything under the sun. Welcome to The Open Road. Hey everyone, this is your guy AJ Rivera. Pasensya na po kayo, natagalan bago tayo mag-post ulit ng bago nating content. Medyo marami lang po tayong inasikaso, meron po tayong mga inaayos din syempre. And of course, gusto ko pa rin magpasalamat sa ating mga sponsors na walang sawang sumusuporta sa ating ginagawa. Anyway guys, ngayon merong topic na medyo mainit sa mundo ng auto. Or let's say for that matter, sa motoring. Ito po yung mga car meets or bike meets. Recently, nagkaroon po ng event sa isang lugar sa Quezon City na nagkaroon po ng issue ang venue sa ating mga attendees. So, ano ba ang dapat gawin pag uma-attend tayo ng car meet, car show, bike meet, or bike show? So, tawagin natin itong car meet etiquette. So, first po, syempre, kailangan sumunod tayo sa rules na provide ng ating mga organizers dahil ito po ay pinag-usapan between ng organizer ng event at saka yung may-ari ng venue. So whatever rules they have, kailangan po sundin natin. Number 1 po, kung sinasabi nilang bawal ang pops and bangs, please don't do that. Nag-iingay lang po tayo. Sound system natin, ganun din po. If it's not allowed, if hindi po pwedeng mag-ingay, wag po nating i-turn on ang ating mga sound systems. Third, syempre, yung mga busina ng busina or say yung mga nagba-burnouts, hindi rin po siya allowed actually. So, ang pinakamabuti pong gawin natin to avoid issues, to avoid din na maban tayo sa event or doon sa venue mismo, is to communicate with the organizers. Tanungin po muna natin kung ano ang mga rules na naiset po nila with the venue, yung agreed rules po nila. Second clean as you go tayo, no? So kung ano pong bit-bit natin, pag alis natin, if it's garbage, it's trash, mga nagamit po, iligpit po natin, and if there is no garbage bins doon sa area, kailangan po bit-bitin din natin paalis yan. Hindi po natin dapat yan iwanan na lang kung saan tayo pumwesto or pumarada. And of course, meron pong bagay na medyo mainit din, kasi may designated smoking areas po. At syempre may mga lugar na hindi po pumapayag na magkaroon ng alcohol. Marami pong venues na ganito. So, alamin din po natin kung kailangan ba pumunta tayo sa designated smoking area at saka kung allowed po bang mag-inom sa isang lugar. Other than that, syempre kailangan din po siguraduhin natin na kung sakali mang allowed ang pag-inom ng alcohol sa isang meet or sa isang event, siguraduhin din po natin kaya nating umuwi kasi hindi po tayo dapat nag-drink and drive. Kailangan po aware tayo, normal po ang system natin, sober po tayo para siguradong safe tayo sa daan at hindi tayo makapahamak din ng ibang motorista. So yun po guys ang mga kailangan nating asikasuhin sa paggawa ng or sa pag-attend ng car meet. Unang-una po, again, alamin natin kung ano yung rules. Kung anong bawal, anong pwede, hanggang saan lang, pati oras po. Yung oras kung kailan sinet na pwede nang dumating or mag-register at saka yung oras din kung anong oras pwede nang umalis. We don't overstay. We don't come in sobrang late din naman po. Kailangan sumunod tayo sa rules na yan. Kasi ang totoo po, ang mga car meets, nag-exist na yan long before nagkaroon ng car meet. Ang nung araw po ang tawag dyan, tambay night. So every group, every club na meron, mapamotor at kotse, meron po silang designated na lugar, kada linggo, kada weekend, or kung anumang araw ang pinag-agrihan nila, at doon po sila nagkikita-kita. So, hindi na po bago ito sa atin. It just so happened na ngayon, ang trend para po maipakita natin sa ibang mga enthusiast or ibang mga grupo yung meron tayo or makabanding din natin ng ibang mga grupo, nagsiset na po ng car meet ngayon. It's one way of bringing the enthusiasts together. Pero dati na pong ginagawa yan. Meron pong mga cross-EB na tinatawag. Ibig sabihin nun, mga 2 o 3 pa or more na mga car or bike clubs magkikita-kita at magsasama-sama sa isang lugar. That's the old way kung paano po makipagkaibigan sa ibang mga grupo.
Sa ngayon, car meet po ang tawag, isang venue para po sa lahat. Kahit anong sasakyan pa meron kayo, you are welcome there. Kailangan lang po sumunod tayo sa rules ng ating mga organizers. Hindi po tayo dapat pasaway. Kung nagrereklamo tayo sa mga kamote riders, meron din pong kamote drivers. So, syempre, kung may advocacy tayo na dapat sumusunod tayo sa traffic rules, syempre dapat sumunod din tayo sa rules ng mga organizers sa mga sinasalihan o pinupuntahan natin. Konting konsiderasyon lang din po sa kanila dahil syempre sila po yung nahihirapan at napapahiya pagka meron tayong ginagawa. Kasi hindi po ito yung first time na naban ang pagka-car meet sa isang lugar. Meron na po nangyari noon somewhere in Marcos Highway, pinapayagan po mag-car meet doon, libre, wala pong kabayad-bayad. Pero dahil sa mga pasaway na nagpa-pops and bangs, ayun po, naban na ang pagka-car meet doon sa kanilang establishment. So, hindi lang po yung dalawang instances na yan ang mga nangyari sa ganyan. Maraming beses na po na may nagrereklamong may-ari or tenant ng isang lugar kasi nga po hindi nasunod yung rules o yung napag-usapan. Kaya kailangan po kausapin natin ng mga organizers natin para alam natin kung ano lang ang po pwede. Pangalawa, sa mga organizers naman po, kailangan maging stricto rin po tayo sa pagpapatupad ng mga napag-usapan between you and the establishment, yung venue po ninyo. Kasi kayo po ang masisira dyan. So, dapat po considerate talaga tayo sa mga dapat gawin. Yan naman po para rin sa kaligtasan at kapakanan ninyo. Don't get me wrong, pwede po tayong magbigay ng konti, lalo na pagka mga kaibigan natin or mga tropa natin, yung attendees na merong mali, pwede po silang pakiusapan. But of course, you have to enforce kung anong rules ang meron kayo. Pag sinabing walang pops and bangs, walang pops and bangs. Pag may nagpasaway, syempre meron ding sanction para doon. Either you make that person or that group leave or hayaan natin ang security ng venue naman na mag-asikaso nun on your behalf. So, pwede naman po yan, depende rin sa agreement ninyo at ng venue. So again guys, ayun lang po, kailangan lang ay may konting konsiderasyon tayo. We need to follow rules, simple rules po. Ang meron lang sa mga meet na yan, you clean as you go, sunod lang po tayo sa rules, sa mga allowed lang po sa venue, sa mga pinapayagan lang din po ng organizer, and definitely po, magiging maganda ang isang activity or event. So paano guys? Again, thank you to all the sponsors na hindi po nagsasawang sumuporta sa ating ginagawa. So anyway, again, my name is AJ Rivera and this is The Open Road.